Lubish, magandang hapon sa inyong lahat. For today's video, akyat sana ako dyan sa ano na yan, bukid na yan dyan, oh. Kaso lang matatakot ako kasi wala nang dadaanan. Dati kasi mga besh, meron diyang dadaanan at wala, hindi pa masyadong madamo. At marami ng damo. Takot ako, sana meron tayong madaanan, no. Kasi ang ganda niyang tanawin. So balikan na lang natin yan mga besh. Kasi maganda yung tanawin pag nakapatong ka talaga doon sa may tuktok ng bundok o dyan. Ang problema, takot ako, tapos hapon na siya mga besh. Yun, oh, parang ano na siya, agaw, dilim na siya, no. Ang ganda sana dyan. Tapos yan ang mga besh, oh yan palayan, malaking palayan yan dyan mga besh. Papunta yan doon, yan. Saka dyan, yan bahay ng kapitbahay namin. Kasi dati mga besh, dyan kami nakatira, oh. Dyan sa mapuno na yan. Dyan. Yan, yung mapuno na yan. Basta dyan kami kasi sa amin na yan dyan besh, oh. Yung area na yan. Yan. Hanggang anong may kawayan siya besh. Paakyat din dyan. Paakyat dyan sa may bundok. Pababa dyan. Tao. Feeling. Oh, totoo naman dyan besh, amin yan talaga dyan. Hindi masyado makita dito pero malawak yan dyan kasi natabunan yung bundok na yan, oh. Yung bundok na yan natabunan dyan, oh. So dito naman mga besh, yan yung satsuhin ko yan. Yung palaya na yan, hindi pa nataniman. Bakante pala, wala pang palay. Or bagong tanim yan, hindi ko alam. Parang bagong tanim yan dyan. Tapos yung mga bahay-bahay yan mga besh, yan dyan. Ano din kami dyan, tenant kami siya dati, may ano kami, tenant kami dyan dati. Nang dumarami na ang mga bahay, binitawan na namin, binalik na namin sa may-ari ng lupa kasi tinakaya. Kasi pag dumarami nang nakatira dyan, yan. Yung pananim mo yan tulad ng mais, kasi may maisan kami dyan eh. Kakainin ng basta kung sa Bisaya pa, dangano na ba sa hayop. Ang yung mais namin kakainin ng aso, kakainin ng kambing, kakainin ng baboy, kaya binitawan na namin kasi sayang yung gastos namin, konti lang ang maani namin. Diyang bahay na yan, mga bahay-bahay na dyan, ano siya, dati dalawa lang, tatlo, pero nasa ano, yung may dyan lang, yung may saging dyan lang. Ngayon marami sa dumadami na kasi ganyan talaga ang buhay pag tumanda na ang mundo. Talagang ano na talaga siya, no. Dumadami ng ano, community, lumalaki ng community ba. Hindi man yan magstay sa isang community lang, dumadami yan. Tingnan nyo mga besh, ang dami yung mga ano, no, yung mga insect na yan. Yan, oh, dumarami siya, no. Yan, oh. Anong tawag yan? Sa amin kasi sa Bisaya, ang term namin yan is tagnok. So ma-remember ko yan dati mga besh. Kung sa Bisaya ha, magbakiro mig mga kabaw. Yan ang kontra namin. Ano siya? Mga gat kasi yan. Tapos ang kape. Tapos itong area na pinapatungan ko dito is ano to? Area ito ng ano bang tawag nito, yung ninong ko. Ma-remember ko dito, malaking maisan yung ninong ko dito. Mag-harvest kami ng mais. At saka ito dati manihan to niya dito mani ngayon. O tingnan mo yung lupa besh, ano na lang siya, no, bato. So hindi na maganda ang lupa. So ganyan na, oh, bato na siya. Ito na lang ang tumutubo, yung kugo na lang ang tumutubo mga besh. Pero dati, no, yung maliit pa kami, yung kabataan pa namin, ang lalaki ng mga mais dito. Alam mo mga besh, yung bandang dyan, yung banda na yan, oh yan, yun. Yung may puno ng mangga or ano ba yan, basta yan dyan ang bahay namin. Dyan ako lumaki. Basta dyan ako nakamulat ng ano. Pero talaga mga besh, yung pinakauna ka sa naming bahay kasi dito, dyan mga besh, yung pulo na yan, yung isla na yan, dyan ako pinanganak.
natatandaan ko pa na sanglay, anong tawag yan? Basta pasanapusan ako ng papa ko. Diyan kami uuwi. Yan dyan. Yan. Tapos wala pa yung mga kalsada dyan, besh. So ano lang kami dyan. Basta daan-daan lang kami dyan sa mga palayan na yan. Itong kalsada na yan, wala pa yan dyan. Kaya lumaki kami dyan dati na walang kalsada. Daanan lang ng tao. Yun lang, may daan lang siya talaga. Kasi yung taga dyang barangay na yan, Santo Niño na yan, dyan siya dadaan. Yung ginawa ng kalsada, dyan talaga ang daanan ng tao. Minsan din sila dadaan dito siya, mga besh. Dyan, papunta dyan, basta yan na lang dyan, papunta yung bahay, may bahay ata dyan, oh. Yan. Alam mo naman, besh, pag dito sa bukid, kapitbahay namin yan. tatawid ka pa ng 7 bundok bago mo makita yung kapitbahay mo. Oo. Yan na mga besh. Basta dati wala pang ano dyan. At saka yung palayan na yan na hindi natamnan ngayon, bakante. Dati besh, hindi yan palayan. Ano siya, bakante lang yan dyan, besh. Ang tinatanim dyan is maisan. So dyan kami dati maglalaro. Pag ma-harvest ng mais at tag-init na dyan, besh, talagang Carabao grass lang yan dyan. Dyan kami para kami mga asot pusa, maggulong-gulong dyan, maglalaro dyan, o diba? Saka dyan, besh. Tapos ma-remember ko pa yung mga besh, yung palayan yun dyan, besh. Pag ting harvest na, kasi wala pang harvester dati, mamulot kami ng palay dyan, besh. Pag makaipon kami, besh, dumarami na yan, ibenta namin at saka yun, magkapera na kami, makabili na kami ng tsinelas, makabili na kami ng yung gamit sa eskwela. Kasi hirap yung magulang namin, besh. At saka kung tuwing na, besh, na uso na ngayon ng tracer, pakyawan na, yun pa rin, nagpupulot kami ng mga palay. At saka yung doon sa may tracer, besh, sa term namin is mangahag kami ba, mangahag mi diha banda, besh. Ang dami namin makuan, sako-sako din ang makuha namin. Tapos kanang magkuan kami ng sa tawag ana, mamalid pud mi og ulon-ulon dra. Higa kami dyan minsan. Magbantay ng palay. Tapos ito, magbisaya term na lang po ko, mga besh, ha. Usahay po, besh, kanang na ang dili ko makapangahag o dili ko makapanghag daw, naaman mi kabayo sa una, besh. Diyan, mga riyada ko diha. Oo, mga riyada ko diha, mga besh. Naman mi kabayo sa una niya. Katong amo ang kabayo, good katawanan kay ito, mga besh, kay buktot siya baniwang, di jud to kabalo siya mutambok. So maskin pag kumpayan namo to, mga besh, dili jud to siya kabalo manambok, pero kusgan kaayo to nga kabayo, promise. Dako pud mi atog income. Pag wala ng besh, ito na buhay namin to, besh, ha. I-open namin pag wala na ding siya, wala nang harvest ng palay, tag-init na, wala na talaga kami makain. Minsan, besh, yung bukid na yan dyan, mga besh, kasi may mga malalaking puno dyan dati, besh. So wag niyong gayahin yun, mga besh, ha, kasi talagang bawal talaga putulin yung malalaking kahoy. Pero iwan ko dati, basta mayroon pinuputol na mga kahoy, malalaking kahoy, para mapababa dito sa bayan, kailangan ng kalabaw. So mayroon din kaming kalabaw dati, besh. Yung papa ko aalis ng madaling araw o alas 6 ng umaga, pupunta dyan sa bukid na yan at kukuha ng kahoy, ibalsa yung kahoy papunta ng bayan. Kikita din. So ganun yung buhay namin dati, besh, habang kami ay maliit pa at nag-aaral pa kami. Yan, hanggang lumaki kami. So dumating ang panahon na nag-aral na kami ng high school hanggang sa kolehiyo. So sobrang hirap, hindi na kaya ng magulang namin. Ang ginawa namin, mga besh, kasi yung mama ko during my second year college, ha, na stroke yung mama ko. So ang ginawa ng mga kapatid ko, although may ako educational assistance gikan sa government, siya, kulang pa rin yung allowance.
So paralyzed na kami eh, paralyzed na yung pamilya namin eh, kasi yung mama namin siya ang nag ano talaga no, siya ang nag talagang katuwang ng papa ko, kasi lahat ng mga lahat ng mga kapatid ko karamihan talaga is babae. Ayun siya nag anong tawag siya mga besh, yung mga kapatid ko pumapasok bilang katulong. Nang nagkatulong na siya mga besh, yun, suporta namin sa pagkain ng pamilya ko, yung mga kapatid ko, kasi meron pa akong kapatid na nag-aaral. Wait for a while besh, kasi may maingay no, isda mo diha, isda. Atay sa manok daw. O dito ang buhay namin besh, yan siya besh, na nagninegosyo yan dito besh, naglalako yan, dito kasi sa amin besh, mula alas 9 ng umaga may naglalako ng isda, kung ano-ano na ilalako nilang ulam. Yan siya oh. Yan oh, yung nakatry na yung motor na yan. Para daw sa may gusto kay sabi siya unungan, pero ug di pa gusto iyalan daw balikan.